magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan, ang dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Most of the vision I have outlined will be fully achieved when I step down. My order is a denial of the request for an allowed departure order. Angatin natin ang agarang paggaling ng Ginang Arroyo. Ngunit ano ba ang mas matimbang? Ang interes ng nakakarami o ang interes ng iisang tao? The court has issued the temporary restraining order in the cases of filed by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo and former First Gentleman. Atras lang, pare. Easy lang. Atras lang. Atras. Huwag niyo hawakan yung medic, sir. Huwag niyo hawakan yung medic. Huwag niyo hawakan yung medic. At ang mga deaf o bingi na biktima ng pangmumulestya. Sa ngalan ni Maki Pulido na kasalukuyang on assignment, itong mas malawakang pagbabantay sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Ilang buwan matapos ang kanyang operasyon, hiling ng dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang makapagpagamot sa ibang bansa. Pero ang DOJ tila hindi kumbinsido sa tunay na pakay ng dating Pangulo. Sa ulat ni Maki Pulido, alamin kung paano harapin ng dating Pangulo ang mga kaso laban sa kanya sa gitna ng kanyang kalagayan. My order is a denial. Fully achieved when I step down. I, your name, Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Halos isang dekadang nanungkulan bilang pinakamataas at pinakamakapangyarihang pinuno ng Pilipinas. I am sorry. Nadawit ang pangalan sa iba't ibang kontrobersya at eskandalo. You have stolen the presidency, not once, but twice! Hindi natin makakamit ang tunay na kapayapaan habang mga kurakot at galit ang namumuno sa AFP. Ilang beses binatikos at tinangkang pababain sa pwesto pero hindi natinag at nanatili sa pagkapangulo hanggang sa dulo ng kanyang termino. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Will be fully achieved when I step down. Noong Pangulo pa si Arroyo, 88 beses siyang bumiyahe at nakarating sa 42 bansa. Dahil dito, siyang tinaguriang most peripatetic president o Pangulong may pinakamaraming pagbiyahe sa iba't ibang bansa. Ngunit tila nabaliktad ang pagkakataon ngayon dahil ang hiling niyang makabiyahe sa labas ng bansa, tinanggihan ng kasalukuyang administrasyon. My order is a denial of the request for an allowed departure order. Sa mga nakaraang buwan ngayong taon, sumailalim sa 3 spine surgery si dating Pangulong Arroyo. Natuklasang may hypoparathyroidism si Arroyo, isang kondisyon kung saan hindi maayos ang daloy ng calcium sa katawan na nagiging resulta ng paghina ng mga buto. Napag-alaman ding may metabolic bone disease ang dating Pangulo. Ang kalagayan niyang ito ang ibinibigay na dahilan ng kanyang kampo upang makapagpagamot sa ibang bansa. Gayunman, hindi ito madali para kay Arroyo. Agosto ng taon ding ito, napabilang siya sa Immigration Watch List ng Department of Justice o DOJ dahil sa mga plunder o reklamo ng pandarambong laban sa kanya. At dahil hindi kaagad makakaalis ng bansa ang sino mang nasa watch list, kinailangan pa niyang humingi ng ADO o Allowed Departure Order sa DOJ upang pahintulutan siyang makapangibang bansa. Pero tila hindi kumbinsido ang DOJ sa tulay na pakay ng dating Pangulo.
Katunayan sa desisyong inilabas ni DOJ Secretary Laila De Lima, tinukoy nito ang pabago-bagong medical abstract ni Arroyo. Is there any life-threatening condition? There is none. If we do not allow her to leave, will it result to irreparable damage on her condition? Again, the answer is in the negative. Kung gusto nyo malaman kung nakahiga siya, hindi makalakad, naghihingalo ba siya, naka-oxygen mask ba siya, hindi po. Naglalakad siya, nagbobonsai pa nga siya, umiikot siya sa bahay. Kaya lang namin gustong madaliin na matingnan siya kasi nga po yung parathyroid gland niya hindi gumagana. Ngayon, sabi po ng mga doktor, sana within the next 3 months, ma-regenerate itong gland na ito. Ngunit bukod sa kanyang pakay na makapagpagamot sa ibang bansa, mas pinangangambahan ng kasalukuyang administrasyon ang tuluyang pagtakas umano ni Arroyo. Ang 5 bansang nais puntahan ni Arroyo, walang extradition treaty ang Pilipinas. Ginagawa ang extradition para mapauwi o mapabalik sa kanyang bansa ang isang taong may dinidinig o nakabinbing pang kaso. At kung walang extradition treaty ang Pilipinas, mahihirapan daw ang gobyerno na pauwiin si Arroyo kung sakaling umusad na ang kaso. Hangad din natin ang agarang paggaling ni Ginang Arroyo. Ngunit kayo na po ang tanungin ko, ano ba ang mas matimbang, ang interes ng nakakarami o ang interes ng iisang tao? Meron naman tayong mga tinatawag na exchange agreement of prisoners or detainees. Yun ang ibig sabihin nun. May kasalanan ka sa bansang Pilipinas, tumakas ka, nagpunta ka sa Portugal, at doon sa Portugal, meron tayong exchange agreement doon. Ibig sabihin yan, yung mga Portuguese na tumakas na napunta sa Pilipinas, ay pwedeng magpalitan tayo ng detainee or prisoner. So, hindi kinakailangan ang extradition treaty. Lumabas din ang mga balitang nais raw makakuha ng political asylum ng dating Pangulo sa Dominican Republic. Pero ayon sa Prime Minister ng nasabing bansa, wala itong katotohanan. Ito ay chismis lamang na kung sino man ang nagpakana, ang alam natin dyan ay pakana rin ito ng palasyo, ay sila'y napahiya. At inilagay nila sa panganib ang relasyon ng Pilipinas at saka sa mga friendly countries katulad ng Dominican Republic. Sa kasalukuyan, may 6 na plunder complaint o reklamo ng pandarambong at malversation of funds ang dating Pangulo sa Ombudsman at DOJ. Una na isinampang plunder complaint ni Danilo Lihay-Lihay, ang Chief Investigator ng Vanguard Anti-Graft Task Force noong August 2010 sa DOJ. Iligal at labag daw sa konstitusyon ang pagbebenta ng Iloilo Airport properties sa isang pribadong kumpanya. Questionable rin daw ang paggamit ng 728 million pesos fertilizer fund. Sa complaint na inihain ni dating Solicitor General Frank Chavez noong June 2011 sa DOJ, nakasaad na ginamit umano ang pondo sa kampanya noong 2004 elections ng dating Pangulo sa halip na pambili ng fertilizer o pataba para sa mga piling magsasaka. The signature appears below. Is that of Mr. Volante? The bigger amount of 1.59 billion had earlier been released to Undersecretary Volante. Did not release a single cent to the congressman personally. You released it where? We released it to the LGU. Kasama din sa kasong isinasangkot ang dating Pangulo ang OWA fund scam noong 2006. The bigger amount of 1.5... Kinuwestiyon ni dating Solicitor General Chavez ang paglilipat ng 530 million pesos na pondo para sa health benefit package ng mga OFW ng OWA sa PhilHealth sa pamamagitan ng executive order ni dating Pangulong Arroyo noong 2003. Sinasabing ginamit din umano ang pondo para sa 2004 elections. Sa isinampang plunder complaint ni Nabayan Representative Teddy Casino at dating Gabriela Representative Lisa Masa noong September 2011. Idinawit rin ang dating Pangulo sa kontrobersyal na $329 million NBN-ZTE deal noong 2007. Pero pagdating sa 2010... Dalawa pang plunder complaint ang isinampa ni Casino, Jaime Regalario ng Kilusang Makabayang Ekonomiya at ni dating Akbayan Representative Risa Ontiveros Barakel para naman sa misuse o maling paggamit umano ng 325 million pesos na intelligence fund ng PCSO noong 2009.
Bukod sa mga plunder complaint, may 2 reklamo din ng electoral sabotage na inihain ni Senador Coco Pimentel at ng DOJ COMELEC fact-finding team. Sangkot daw ang dating Pangulo sa di umano'y nangyaring pandaraya noong 2007 elections. Pero pagkalipas ng 1.5 taon, wala ni isang kaso ang formal na isinampa sa korte. Sa desisyon ni Kalihim Laila de Lima na huwag munang payagan si Ginang Arroyo na bumiyahe sa ibang bansa. Wala silang makitang probable cause kaya hindi nila maisampa ang kaso. Wala namang problema kung may kaso sana nakasampa. Kaya lang, wala ni isang kasong nakasampa. Pwede namang naiwasan itong sitwasyong ito kung mas maagang nag-file ng kaso yung mga prosecutors either sa DOJ o sa Ombudsman. Kung tutuusin, matagal na nga sanang nakaalis ng bansa ang dating Pangulong Arroyo kung hindi lamang siya naapektuhan ng isang DOJ circular na sa kanyang termino mismo pinanukala. Ang Department Circular Number 41 naging epektibo halos 1 buwan bago siya bumaba sa pwesto. Sa bisa ng Circular 41, may karapatan ang kalihim ng DOJ na mag-issue ng watchlist at hold departure order. Maliwanag na talagang mali yung department circular na yan. Walang batayan yan sa administrative code. Walang batayan yan na kahit na anong batas. Kung kinakailangang magkaroon ng kapangyarihan ang Secretary of Justice tungkol sa isyong ito, hintayin niya muna yung batas na ipapasa ng Kongreso. Paano mo i-argue yan before the Supreme Court? Ang sinasabi mo, nung panahon mo, ginawa mo yan, di mo alam na unconstitutional. Pero ngayon na ina-apply sa iyo, bigla naging unconstitutional. Bakit kailangan mahalaga siyang makalabas? Kasi pag nandito siya, tinabutan siya ng kaso, pag inaristo siya, non-bailable yung kaso. Then, she will have to do what ERAP did, get a rest house. And I think that's the worst nightmare para sa kanya. Ginamit laban sa amin nun. Laban sa mga miyembro ng oposisyon ni Pangulong Arroyo, yung circular na yan. Nagsalita kami laban doon, noon. Ang solusyon, aksyonan na nila sa lalong madaling panahon yung matagal na at maraming mga pending na case sa DOJ. Laban kay GMA. Kahapon muling nagsampa ng supplemental petition ang kampo ni Arroyo sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang watchlist order ng DOJ. The court has issued the temporary restraining order in the cases of filed by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo and in the case filed by the former first gentleman. They leave and they go to a place or to a country where there is a Philippine embassy or a Philippine consulate. They should either call or report in person just to inform our embassy or consulate that they are in the country. The vision I have outlined will be fully achieved when I step down. Habang tumatagal, tila mas lalong nagiging matindi at masalimuot ang banggaan ng dalawang magkasalungat na panig. A denial. Ano man ang patunguhan ng mga kasong ito, mahalagang sa bandang huli, kapakanan ng nakararami pa rin ang mangibabaw. Ano ba ang mas matimbang? Ang interes ng nakakarami o ang interes ng iisang tao? Mapanagot ang mapatunayang may sala at mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa bansa at pamahalaang kanilang kinabibilangan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Atras lang, pare. Easy lang. Atras lang. Atras. Huwag niyo hawakan yung medic, sir. Huwag niyo hawakan yung medic. Huwag niyo hawakan yung medic. Pero sa kanyang kamusmusan, isang masaklap na karanasan ang kanyang pinagdaanan. Pinagsamantalahan ang mura niyang katawan